558 Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, pagpili sa bagong Santo Papa sisimula na mamayang hapon. Pamilya ni Joselito Zapanta dumating na ho sa Saudi Arabia. Kaugnay ng deadline ngayong araw para sa blood money ng OFW. Libo-libong mga Pilipino nakahandang ilikas ng gobyerno sakaling sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng North at South Korea kasunod ng pagbasura ng End of War Agreement. Lagi tayong nagbibigay ng pinakamataas na prioridad sa kaligtasan ng ating mga kababayan, no? Hindi lamang dyan sa North Korea. Ang napaulat naman na paglabag sa karapatang pantao ng mga Malaysian authorities sa mga Pilipinong naiipit sa Malaysia, idudulog sa International Human Rights Commission. Meron kami meeting sa Timor-Leste, pero isisingit na namin itong agenda na Sabah. Headlines. Balita sa ibang dagat, isa sa mga akusado sa Indian gang rape natagpuang patay sa kanyang selda. At sa negosyo, mahigit 30 vendors sa North Cotabato na pagkalooban ng business kits. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada, 1 Ibunan Street San Juan. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Hanep ang nagawa sa Kongreso. Hanep, nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Hanep, nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, may pagkain kami Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep na ang buhay kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. 3rd floor, Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po na Martes, March 12, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Wang de la Peña at tayo po'y live na live ngayong tanghali sa DXRC 900 RMN Zamboanga, DXRS 918 RMN Surigao, DWAR 103.9 RMN sa Palawan at DWNX 91.1 RMN sa Naga. Live din tayo mga kasama sa rmnnews.com at sa WRMN New York, USA. RMN. Ilang oras na lamang po gugulong na ang proseso ng pagpili sa susunod na Santo Papa kung saan mamayang hapon oras sa Pilipinas alas 10 na umaga sa Vatican ay sisimula na ang conclave.
Alas 7 pa lamang ng umaga, alas 2 naman ng hapon dito sa Pilipinas, lilipat na sa St. Martha's House Residence ang lahat po ng kardinal na boboto sa conclave kung saan sila tutuloy sa buong panahon ng eleksyon. Alas 10 na umaga ay daraw sa St. Peter's Basilica ang misa para sa paghahalal ng bagong Santo Papa. Magpuprosesyon sa hapon ng mga kardinal mula sa Pauline Chapel patungong Sistine Chapel habang dinarasal ang Litany of Saints. At dito'y isasagawa ang tinatawag na Oath of Secrecy kung saan kabilang sa mga pasusumpain ay ang mga 115 kardinal at maging ang support staff at ililihim ang buong prosesong gagawin. Ganap na alas 5 naman ng hapon, alas 11 po ng gabihan sa Pilipinas ay formal na umpisahan ng conclave. Sa interview ng RMN kay Lingay Nagupan Archbishop Emeritus Oscar Cruz, sinabi nito na bagamat magiging istrikto sa impormasyon ng Vatican, nilinaw po nito na may kinatawa naman na mag-aanunsyo na makaganapan sa conclave. Pagkat mahigpit po ang confidentiality ng bagay na ito, pero sa pagitan po na spokesperson ng Vatican, kahit paano meron tayong malalaman. Na spokesperson po yan. Ang hindi lang natin malalaman sino ang bumoto kanino. Hindi rin natin malalaman kung ilan ang boto nito o noon. Ang malalaman po natin as far as the balloting issues, may nahirang na sila o wala. Nasaan pong hindi naabutan ng Semana Santa ang conclave dahil ito ay tuturing na pinakamahalagang panahon para sa mga Romano Katoliko. Ang pagpili ng bagong Santo Papa. Sino ang susunod na pinuno ng Simbahang Katolika? Samantala, dumating na ho sa Saudi Arabia ang ina at kapatid ni Joselito Zapanta para mabisita sa kulungan ang Pinoy OFW. Ito'y kaugnay ng ultimatum ngayong araw para sa blood money na hinihingi sa pamilya Zapanta ng gobyerno ng Saudi. Bukod sa pagdalaw, makipag-usap muli ang pamilya ni Zapanta sa pamilya ng Sudanese national na napatay ni Zapanta na bigyan muli sila ng palugit dahil hindi pa ho nakakalikom ng kabuang 44 million pesos na blood money. Sa ngayon, 10 milyong piso pa lamang ang nalilikom mula sa gobyerno, non-governmental organization o negosyante at ibang individual. Habang nagalok na rin ang tulong ang lokal na pamahalaan ng Mexico, Pampanga o Mexico, Pampanga para mailigtas yung kanilang kabalen. Kaugnay nito ay humiling na rin ang Migrante Middle East ng Mercy Mission na siyang aapela ng extension para sa pagbitay kay Zapanta. Ayon sa migrante, dapat pangunahan ng diplomatic officials ang Mercy Mission na ipapadala ni Pangulong Noynoy Aquino. Nakahanda naman ang gobyerno ng Pilipinas na ilikas ang libo-libong mga OFW sakaling sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng North at South Korea. Ikasun po ng pagbasura ng North Korea sa 1953 Armistice Agreement o End of War Agreement sa pagitan nila ng South Korea. Matatandang kinagalit ng NOCOR ang mabigat na sanctions sa nila ng UN Security Council kaugnay po sa pagtatago ng mga nuclear at pagsagawa ng mga missile tests. Sa interview ng RMN kay Presidential Secretary Sunny Coloma, sinabi nitong dapat ay maging mahinahon sa issue at dapat ding alamin ang totoong sitwasyon ngayon sa NOCOR at SOCOR sa halip na mabahala. Lagi tayong nagbibigay ng pinakamataas na prioridad sa kaligtasan ng ating mga kababayan. No? Hindi lamang dyan sa North Korea, kundi sa lahat ng lugar na kung saan maaaring may panganib sa kanila. Sa tala ng DFA, mga kasama nasa may 70,000 o 70,000 mga OFW at Pinoy permanent residents ang nasa SOCOR habang wala namang manggagawang Pinoy ang pinapayagan po magtrabaho sa komunistang bansa na NOCOR. Napabot na ona ng Commission on Human Rights sa International Human Rights Commission ang paglabag sa karapatang pantao ng mga Malaysian authorities sa mga Pilipinong naiipit sa bakbakan ng Sulu Royal Army at Malaysian Forces sa Sabah. Sa interview ng RMN kay CHR Chairman Eta Rosales, ilalatag ng komisyon ang bagay nito sa kanilang regular na pulong sa Timor-Leste, East Timor kung saan inaasang dadaluho yung mga CHR representatives ng East Timor, Indonesia at ng Malaysia. Isa sa nakikitang solusyon ni Rosales sa umano'y pagmamaltrato sa mga Pilipino sa Malaysia ay ang joint investigation ng CHR Philippines at CHR Malaysia. Matatandang hindi na idodokumento ang nangyayaring bakbakan sa Malaysia dahil na rin sa walang media at anumang grupo ang pinapayagang makapasok sa lugar kung saan nangyayari ang pag-atake ng Malaysian forces.
May agenda kami talaga na pinag-uusapan. Kaya sisingit na namin itong agenda ng Sabah, yung mga proteksyon para sa ating mga Sabah residents. Magkaroon ng joint investigation ang Commission on Human Rights ng Malaysia at ng Pilipinas. Anyay, nangangalap na sila ng mga dokumento sa pamamagitan ng pag-ipag-usap sa mga runaways at mga deportees na ngayon ay nasa tawi-tawi upang makabuo ng database na kailangan ng International Human Rights Commission. Dinodocument natin yung ating ilan ng mga bata, ilan ng mga elderly, ilan ng mga disabled. Importante sapagkat ito ang mga vulnerable sectors. Yun ang para makakuha tayo ng baseline, meron tayong database na sinisimulan. Yan ho si CHR Chairman Eta Rosales. Ang pag-uusap ng pamilya Kirama DILG Secretary Rojas ay posibleng masundan pa. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report! Hindi malayong masundan pa ang pakikipagtulong ng DILG Secretary Baroja sa mga Kirama matapos ang meeting ito kahapon dito sa Campo Chronicle Sultan Ismail Kirama. Ayon kay Rojas, bukas naman sila sa anumang mga pag-uusap, lalo't mahigpit aniya ang pili ng Pangulong Nonoy Aquino na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipinas sa lahat datos sa Malaysia. Nagbibigay din ng kalihim na prioridad ng pamahalaan ang seguridad ng mga apektadong Pilipinas sa Sabah, kaya't maging ang palasyo ay nais matiyak na nasa maayos ang mga ito sa harap ng nagaganap na krisis. Samantala sa ngayon, isang press con na ang isinasagawa dito sa National Headquarters ng Campo Crame. Ito ay pinangungunahan mismo ni DILG Secretary Marojas, Department of Agriculture Secretary Proseso Alcala at DSWD Secretary Dinky Suliman at representante mula sa Marina NSA. Tukonggay rin sa pagtiyak ng gobyerno na hindi ko kulangin sa pagkain ng mga evacuees na umaabot na ngayon sa 1,500 na ngayon ay nasa Sulu, Basilan at Tawi-Tawi. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Foreign at local investors naman hinimok ng Pangulo na mamuhunan sa bansa. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report! Hinimok ngayon ni Pangulong Nonoy Aquino ang mga negosyante na mag-invest sa Pilipinas sa tatlong sektor na tinututukan ngayon ng pamahalaan. Sa speech ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Euro Money Philippines Investment Forum 2013 sa Manila Peninsula sa Makati City kanina, na dinaluhan ng mga local at foreign investors, ay sinabi nito na bukas ang Pilipinas sa mga investments na tututok sa agriculture, tourism at sa infrastructure. Ayon sa Pangulo, sa pagdalagak ng negosyo sa bansa sa agrikultura ay makakamit ng Pilipinas ang right self-sufficiency at paglago ng agri-business. Sa turismo naman ay sinabi ng Pangulo na kailangan ng bansa ng karagdagang 37,000 hotel rooms bago of 2016 upang kayanin ang paglago ng mga turistang bumibisita sa bansa. Kailangan din anya ng gobyerno ng mga investors sa pagtatayo ng Cavite-Laguna Expressway at NLEX-SLEX Connector na magpapabilis ng transportasyon sa Mega Manila. Ang nasabing forum ay dinaluhan ng 700 participants mula sa 19 na bansa. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, RM. Radyo mo, Nation. Ang DFA po ay kinukumpirma pa ang report na pagpapalaya sa 8 Pinoy seafarers sa binihag ng mga Somali pirates. Kasama natin sa Balita Live, Joy Sandra. RMN Report! Inaalam pa ng Director of Foreign Affairs sa ulat na pinalaya ng 26 na crew members ng Somali pirates sa Arabian Sea noong May 2012. 8 sa naturang seafarers ay mga Pilipino habang ang iba ay Indian at Romanian. Sinasabing nasa ligtas ng lugar ang Pinoy seafarers. Mayo noong nakaraang taon, nang harangin ng Somali pirates ang Liberian tanker na sinasakyan ng naturang seafarers habang naglalayag ito mula Turkey ay ang 1 milyong bariles ng langis. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Formal na hong ilulunsad ni Senador Alan Cayetano ang kanyang platapormang Pitik, Presyo, Trabaho at Kita. Siyang ugato ng kanyang kampanya ngayong 2013 elections. Gaganapin ito sa Taguig City University sa Marso 13, araw ng Miyerkules, bukas alas 10 ng umaga. Bago ito ay nagpalibot-libot siya sa mga probinsya at syudad na bahagi ng kanyang listening tours para sa Pitik, na kung saan ay nakipagpulong ang senador sa iba't ibang uri ng manggagawa upang malaman ang kanilang mga hinaing at pasanin. At sa mga
Kausap ni Senator Alan ay ang mga magsasaka ng strawberry at gulay sa Baguio, construction workers, shoemaker sa Marikina, furniture maker sa Cebu, market vendor sa Kamaynilaan, mga isda sa Dagupan, mga biktima ng bagyo sa Cagayan de Oro at mga senior citizens. Ayon sa Senador, kinakailangan niyang gamitin ang unang 3 linggo ng campaign period niya upang marinig sa mga listening tour ang problema ng karamihan na nag-uugato sa usaping presyo, trabaho at kita tulad ng kawalan ng kapital, mataas na presyo ng petrolyo at mga bilihin, mababang sahod at kawalan ng trabaho. Itutuloy daw ni Cayetano ang kanyang mga listening tours upang makakausap pa ng mas maraming sektor dahil sa ganitong paraan lang niya mapapabuti ang buhay ng mga Pilipino kung alam niya ang punot dulo ng mga problema nila. Layunin ng pitik na bigyan ng solusyon ang mga problema ng lahat ng sektor ng lipunan mula mga CEO hanggang sa mga manininda, ang mga manggagawa, sakop po ng pitik ang mga isyong hinaharap ng mga ito. Mission 2013. Boboto ako. RMN News. Mga kasama, binigyan po nilang business kits ng Department of Labor and Employment ang 36 na nagtitinda sa bayan ng Magpet, North Cotabato. Ang business kit na nagkakalaga ng 153,000 pesos ay kinabibilangan ng 5 kariton, mga kasangkapan sa pagluluto at iba pang mga kagamitan sa pagninegosyo. Ang mga napiling benepisyaryo ay sumasilalim na sa pagsusuri ng Public Employment Services Office. Nabatid na pa ang mga nagtitinda na may kakayahan pong bayaran ang revolving fund na umabot sa 5,000 hanggang 12,000 pesos lamang ang pinagkakaluban ng nasabing business kit. RMN News Abroad. Natagpuang patay sa loob mismo ng selda ang isa sa mga akusado sa panggagahasa at pambubugbog sa isang babae sa New Delhi, India. Sa report ng New Delhi's Tihar Prison, nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti si Ram Singh. Pero duda naman ang kanyang pamilya at mga abogado dahil marami na rin kasong ng sinasabing suicide incident sa nasabing pitan. Matatandaan noong nakarang taon, naging malaking issue sa India ang pagtrato sa mga babae dahil sa naturang kaso ng gang rape. Live mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig muli ang numero 1 RMN News nationwide ngayong pong tanghali ng Martes, March 12, 2013. Sa mga taga-Butuan, susunod na diyan si nakasamang Jerry Campos at Sasi Babar sa RMN News Diretso Balitang Butuan sa numero 1 DXBC 693. Panoorin po ang aming pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube po yan, itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Obera at Weng de la Peña. Dito pa rin makasama sa tahanan po na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News.